Sa nakaraang 20 taon patuloy na lumalakas ang hukbong dagat ng China sa laki at kakayahan. Ito na ang naging pangalawang pinakamakapangyarihang hukbong dagat sa buong mundo. Ngunit mas marami ang barko ng China kaysa sa Estados Unidos. At lumalaki pa ang agwat dahil mas magaling ang China sa paggawa ng barko. Gayunpaman, pagdating sa lakas, malaki pa rin ang lamang ng Estados Unidos, lalo na pagdating sa mga submarino at higit pa sa kanilang mga aircraft carrier. Ang bagong aircraft carrier ng China, ang Fujian, ay layong paliitin ang agwat. Ngunit ayon sa ulat ng isang Chinese military blogger, may seryosong depekto ito na naglalagay dito sa kahinaan kahit laban sa mga aircraft carrier ng Estados Unidos. Mas matanda ito ng kalahating siglo, kaya silipin natin ang Fujian, ang mga kahinaan nito, at ang sinasabi nito tungkol sa kompetisyon sa armas pandagat ng Estados Unidos at China. Tiyak na magpapatuloy ito sa hinaharap. Masasabing ang Fujian ang pinaka-advanced na barkong pandagat na inilunsad ng hukbong dagat ng China. Itinuturo ng ilang analista ang Sichuan bilang sentro ng inobasyon ng hukbong dagat ng bansa. Ang 850 talampakang barkong ito na inilunsad noong Disyembre 2024 sa Hudong Shipyard malapit sa Shanghai ay isang amphibious launching ship na kayang magsakay ng 1,000 marino at ihatid sila sa dalampasigan gamit ang medium at heavy lift helicopter at Type 726 Mustang hovercraft. Ngunit isa rin itong drone carrier na may kasamang electromagnetic aircraft launch catapults o EMALS na kayang magpalipad ng fixed-wing aircraft. 3 hanay ng arresting gear para ligtas silang ma-recover matapos lumipad. Walang duda na isa itong makabagong barko. At wala pang katulad ang United States sa kanilang armada sa ngayon. Ngunit pagdating sa laki, lakas, at kakayahan, ibang antas ang Fujian. Noong Setyembre 2025, naglabas ang hukbong dagat ng China ng footage ng huling sea trials ng Fujian. Ipinakita nito ang kakayahan nitong magpalipad at magsagip ng eroplano mula sa unang aircraft carrier na may catapult. Makikita sa footage ang mga bagong Chinese J-35, Naval Stealth Fighters, J-15T carrier-based fighters, at KJ-6 na Raan Airborne Early Warning and Control Aircraft na inihahanda para sa catapult launch, lumilipad, at nagsasagawa ng arrested recoveries. Ipinapakita rin ang mga eroplano habang lumilipad, kabilang ang sabayang paglipad at isang J-15D series electronic warfare aircraft. Makikita ang Fujian mula sa itaas na may 3 uri ng eroplano sa deck nito. Nakakuha ang mga kuhang ito ng papuri at atensyon mula sa banyagang media at tinawag ng United States Military Journal na The War Zone bilang kamangha-manghang pag-usbong. Iminungkahi na ang sabayang pagpapalipad ng 3 eroplano ay malaking tagumpay. Ayon kay Ben Lewis, analyst sa United States Naval Institute News ng United States Naval Institute, mahalagang tagumpay para sa programa ng Chinese Military Aircraft Carrier ang pagsubok ng Fujian. Siyempre, mabilis ding ipinagmalaki ng mga Chino ang tagumpay na ito. Ayon kay Zhang Zhongxi, eksperto sa militar ng China, dahil sa tagumpay ng Fujian, pangunahing puwersa na ang China sa aircraft carrier. At parehong world-class ang carrier at mga eroplanong sakay nito. Ayon kay Han Wei, professor sa Naval Aviation University ng PLA, ang PLA magkakaroon din ng mas mataas na kumpiyansa ang hukbong dagat sa pagbabantay ng mga karapatan at interes sa karagatan at sa pagsasagawa ng mga misyon sa malalayong dagat. Sa unang tingin, madali lang maintindihan ang kasiglahan. Ang tanging ibang aircraft carrier na may EMOL system ay ang flagship ng United States Navy, ang United States Ship Gerald R. Ford, na matagumpay na nasubukan ang EMOL noong 2022. Gayunpaman, makikita natin sa video na mas nakahihigit ang Ford kaysa Fujian sa maraming aspeto. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nito napalipad ang stealth fighter jet gamit ang EMOL system gaya ng nagawa ng Fujian sa J-35. Totoo, gaya ng binanggit ng Warzone, dahil sa patuloy na mga issue sa carrier-based na F-35C ng Estados Unidos na version ng kanilang kilalang 5th generation fighter. Hindi pa tiyak kung kailan eksaktong magagaya ng Ford ang nagawa ng Fujian. Hindi lang iyon ang kahangahangang detalye tungkol sa Fujian.
na siyang ikatlong aircraft carrier ng China. Ito ang unang carrier na dinisenyo at ginawa sa bansa at malaking hakbang kumpara sa naunang dalawa. Ang una, ang Liaoning, ay inilunsad noong 2012. Orihinal na isang natapos at kalawangin na barko mula shipyard sa Ukraine. Noong 1978 kalaunan, ito'y natapos sa Dalian Shipyard. Ang Shandong, pangalawang aircraft carrier ng China na inilunsad noong 2000 at 19 ay kopya ng Liaoning. Pinatunayan nitong kaya ng China gumawa ng sariling aircraft carrier. Pinatunayan ng Fujian na inilunsad noong 2022 na kayang magdisenyo at magtayo ng sariling aircraft carrier ng China. Pero malayo pa rin ang dalawang barko kumpara sa 10 Nimitz-class carrier ng United States Navy. Kahit karamihan dito ay dekada nang itinayo. Unang inilunsad ang USS Nimitz noong Mayo 13, 1972. Ang United States ship Dwight D. Eisenhower ang sumunod sa United States ship Nimitz noong 1977 bilang ikalawang barko ng klase. Sumunod ang United States ship Carl Vinson noong 1982. United States ship Theodore Roosevelt noong 1986. United States ship Abraham Lincoln noong 1989. United States ship George Washington noong 1972. United States ship John C. Stennis noong 1995. United States ship Harry S. Truman noong 1978. United States ship Ronald Reagan noong 2003. At sa huli, ang United States ship George Herbert Walker Bush noong 2009. Ang United States ship Gerald R. Ford, ang una sa bagong klase ng Ford Carriers na ipinangalan sa kanya, ay inilunsad noong Oktubre 11, 2013. Bukod sa mas maraming aircraft carriers ang United States kaysa China, may natatanging kalamangan din ang fleet ng United States laban sa China. Ang unang malaking pagkakaiba ay nasa mga sistema ng pagpapaandar. Nuclear-powered lahat ng aircraft carrier ng Amerika. Samantalang karaniwang pagpapaandar ang gamit ng dalawang Liaoning class, gamit ang oil-fired boilers at steam turbines. Para sa pagpapaandar, ang Liaoning ay pinapagana ng steam turbines na pinapatakbo ng 8 kVg, 4 boilers, habang ang Shandong ay gumagamit ng katulad na karaniwang sistema ng pagpapaandar na hinango mula sa disenyo ng makina ng Soviet na orihinal na inilagay sa Liaoning. Ayon kay Mateo Fuñole, isang senior fellow sa China Power Project sa Center for Strategic and International Studies. Ibig sabihin, ang mga Nimitz carrier ay maaaring gumana ng ilang dekada nang hindi nangangailangan ng muling paglalagay ng gasolina, habang ang mga carrier ng China na gumagamit ng karaniwang pagpapaandar ay madalas na kailangang mag-refuel na naglilimita sa kanilang saklaw at tibay. Pangalawang malaking kalamangan ng Nimitz-class flat tops laban sa mga Chino ay nasa kanilang sistema ng pagpapalipad ng eroplano. Gaya ng sabi ni Fuñole, ang Nimitz-class ay may steam-powered catapult system, CATOBAR, na nagpapalipad ng eroplano ng puno ng gasolina at armas, kaya mas napapakinabangan ang kanilang kakayahan sa labanan. Samantala, ang Liaoning at Shandong ay umaasa sa ski jump ramps, kaya limitado ang bigat ng eroplano, pati na rin ang kargang, gasolina at armas. Dahil dito, limitado ang abot at lakas ng armas ng mga eroplano ng China sa kanilang aircraft carrier. Pinapabilis ng CATOBAR system ng Nimitz-class ang eroplano sa higit 200 at 50 kilometro o 100 at 55 milya kada oras. Ibig sabihin, ang Reagan ay may maximum takeoff weight na 45 tonelada 60, higit kaysa sa 28 tonelada ng Shandong. Ang Chinese carrier ay may halos 2 displacement ng Nimitz carrier. Ang Liaoning at Shandong ay may displacement na 60,000 hanggang 70,000 tonelada, kung saan mas mabigat ng kaunti ang Shandong kaysa Liaoning, mga 66,000 hanggang 70,000 tonelada. Kung ikukumpara, ang mga Nimitz-class carrier ay may displacement na humigit kumulang 100,000 tonelada kapag puno ang karga, kaya't mas malaki ang mga ito kaysa sa parehong Chinese carrier.
Nililimitahan nito kung ilang at anong uri ng sasakyang panghimpapawid ang kaya nilang isakay at gaano ito katagal masuportahan. Sa operasyon, halimbawa, wala sa dalawang Chinese na barko ang kayang magdala ng fixed-wing airborne early warning and control capability tulad ng KJ-600 o katumbas na United States E-2 na serye ng sasakyang panghimpapawid. Pinilit silang gumamit ng helicopter bilang alternatibo. Ang Nimitz-class na carrier ay kayang magdala ng hanggang 60 sasakyang panghimpapawid, habang ang Chinese carrier ay may kapasidad na 24 hanggang 40 mga carrier ng klase Nimitz. Karaniwan, may 4 na squadron ng strike fighter, 2 ng 12 fighter attack, 18 Sea Hornet, at 2 ng 12 fighter attack, 18 EF Super Hornet, kaya may 40 hanggang 44 fighters sa kabuuan. Samantala, ang Liaoning at Shandong ay kayang lagyan lang ng Shenyang J-15 strike fighter, tanging carrier-based fixed-wing aircraft ng China. At kakaunti pa ang bilang nito. Ibig sabihin, kaya ng United States carriers magpakita ng lakas saan man ng matagal. Habang limitado sa maiikling operasyon ang mga carrier ng China, mas malapit sa kanilang teritoryo, malamang sa tinatawag na First Island Chain. Ang chain ay mula sa mga isla ng Hapon, dumadaan sa East China Sea, Taiwan, silangang South China Sea, hanggang Pilipinas at isla ng Borneo. Eksaktong ang mga limitasyon na ito sa abot at iba't ibang opsyon sa pag-atake ang tinutugunan ng Fujian. Tinatayang may bigat na 80,000 tonelada. Ito ang pinakamalaking non-Amerikanong barkong pandigma at pinakamalaking conventionally powered carrier na umiiral. Kaya rin nitong magdala ng hanggang 50 eroplano 20 hanggang 50 na mas marami kaysa sa Liaoning at Shandong. Gaya ng Ford, nagpapalipad ito ng eroplano gamit ang EMOL system. Sa halip na gumamit ng ski jump-based na mga sistema tulad ng sa unang 2 carrier ng China or ng Kato bar systems na ginagamit ng mga Nimitz-class carrier. Ang electromagnetic catapults ay may ilang mga kalamangan kumpara sa parehong ski jump at steam-powered na Kato bar systems. Mas hindi komplikado sa mechanical ang EMALs kumpara sa mga nauna nito, kaya mas mabilis ang reset time na nakakatulong para mapataas ang sortie generation rate. Ang mga sistemang ito ay maaari ring mas maayos na iakma para sa iba't ibang uri ng eroplano. Kasama rito ang mas malalakit, mababagal na eroplano, gaya ng KJ-600 na sobrang bigat para sa 2 carrier ng China, pati na rin mas maliliit at magagaan na sasakyang panghimpapawid. Kilala ang hukbong dagat ng China sa paggawa ng advanced na walang pilotong sasakyang panghimpapawid para sa labanan, at iba pang drone na maaaring ilunsad mula sa mga carrier at barkong pandigma tulad ng Fujian. Samantala, lahat ng 3 eroplano na ipinakita na lumilipad at lumalapag sa nabanggit na footage ay mukhang partikular na dinisenyo, kahit papaano sa malaking bahagi, para gamitin sa EMOL system ng Fujian. Ang paggamit ng EMOL para sa J-15T at J-35 fighter ay magpapahintulot sa mga eroplano na magdala ng mas maraming gasolina at mas mabigat na kargamento, na magpapalawak ng saklaw at kakayahan nilang umatake. Gayunpaman, ang pagkakalagay ng mga sistemang ito sa flight deck ng carrier ang dahilan kung bakit nalalagay sa alanganin ang carrier. Hindi lang kumpara sa United States ship Gerald Ford, pati sa pinakamatandang Nimitz-class carrier ng Estados Unidos. Ang malaking depektong ito sa disenyo ay unang napansin ng mga Chinese military blogger at batay ito sa opisyal na inilabas na mga video ng China. Noong Agosto 5, inilabas ng China Central Television ang dokumentaryong Sumugod tungo sa unang klase ng lakas militar. Sa programa, ipinaliwanag ng controller sa flight deck control room ng Fujian kung paano ang eroplano na lumalapag pahilis sa runway ay dumadaan sa number 1 at 2 catapult lines papunta sa kabilang maintenance area. 6 na linggo matapos, binanggit ng plataporma ng komentaryo ng militar ng China na Haishi Jianfeng ang eksenang ito upang igiit na sabayang takeoff at landing ang minimum na kailangan para sa malaking carrier na 80,000 hanggang 100,000 tonelada. Gayunpaman, hindi ito kayang gawin ng Fujian kahit malaki itong carrier. Gumamit ng grapiko ang plataporma para ipaliwanag ang sitwasyon. Ang Fujian ay may 3 EMOLs na panglunsad sa deck. Gayunpaman,
Ang pangalawang linya ng catapult ay sumasakop sa dulo ng pahilis na runway ng barko, habang ang pangatlong catapult ay matatagpuan mismo sa loob ng landing strip. Ibig sabihin nito, teknikal na imposibleng gamitin ang pangalawa at pangatlong linya ng catapult habang may mga eroplanong lumalapag, kahit na ang unang linya ng catapult ay hindi sumasakop sa landing strip. Kailangang tawirin ng mga lumapag na eroplano ito upang makarating sa maintenance area. Ang J-15 at J-35 ay mabibigat na eroplano na nangangailangan ng mahabang runway para huminto. Ibig sabihin ng ganitong crisscross na ayos ng flight deck ay habang may mga lumalapag na eroplano, hindi magagamit ang number 1 at number 2 na launch lines para sa pagpapalipad. Gaya ng ipinaliwanag ni Haishi Jianfeng, parehong nakalagay malapit sa gitnang harapang bahagi ng landing area ang dalawang catapult. Kaya, kapag lumapag ang J-15 o J-35, dadaan sila sa ibabaw ng mga catapult. Pansamantalang hindi magagamit ang mga ito at maaapektuhan ang kahusayan ng take-off ng fighter jet. Ayon kay Carl Schuster, dating kapitan ng United States Navy, na naglingkod sa dalawang aircraft carrier ng United States, ang landing area ng Fujian ay 6 degree. Ang anggulo mula sa gitna, mas maliit kaysa 9 degree sa United States carriers. Nililimitahan nito ang espasyo sa pagitan ng landing strip at ng dalawang unahang catapult. Mas mahaba ang landing area ng Fujian kaysa Nimitz, kaya mas malapit ito sa harap ng barko kung saan nakaayos ang mga eroplano para sa catapult-assisted launch. Sabi ni Schuster, ang mas mahabang landing area at mas makitid na deck ay naglilimimita sa pagposisyon ng mga na-recover na eroplano. Napansin ni Schuster at isa pang opisyal ng United States na nakapanayam ng Cable News Network na mas mahaba ang forward catapult sa Fujian kaysa sa Nimitz. Mas mataas ang panganib ng banggaan ng eroplano sa flight deck habang gumagalaw papunta at pabalik sa elevator patungong hangar deck para sa lipad at lapag. At ayon sa mga eksperto, ang tanging opsyon para mabawasan ang panganib na ito ay pabagalin ang operasyon sa flight deck upang maiwasan ang mga aberya. Ang ibig sabihin nito, ayon kay Schuster, ay ang kakayahang operasyonal ng Fujian ay nasa 60% lamang kumpara sa Nimitz class. Kasama na rito ang 50 taong gulang na carrier ng Estados Unidos, ang United States Ship Nimitz at ang United States Ship Dwight D. Eisenhower. Ang nabawasang kapasidad na ito ay maaring maging isang jiming na kahinaan sa mga operasyon ng labanan laban sa isang aircraft carrier ng United States. Iyon ay dahil isang mahalagang bahagi ng lakas ng labanan ng isang carrier ay ang sortie rate nito. Iyan ang dami ng misyon na kayang gawin ng eroplano bawat araw. Ang Nimitz class ay may 100 at 20 sorties kada araw, habang ang Ford class ay may 100 at 60 at umaabot sa 200 at 40 sa emerhensya. May isang catapult na mas kaunti kaysa Ford, 3 kumpara sa 4 at isa ring mas kaunting aircraft elevator para iangat ang mga eroplano papunta sa deck mula sa parking base sa ibaba. 2 kumpara sa 3. Dehado na agad ang Fujian pagdating sa dami ng eroplanong mabilis nitong mapapalipad. Para mapanatili ang mataas na sorties, kailangan ng carrier ng flight deck na disenyo para sa bayang operasyon. Ang issue sa flight deck ng Fujian ay nagpapahirap dito sa direktang engkwentro. Kahit ang pinakamatandang Nimitz class carrier, ang Nimitz class flat top, ay kayang magpalipad ng mas maraming eroplano ng mas mabilis na posibleng maging malaking kalamangan sa labanan. Ngayon, ano ang naging dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kamaliang disenyo ang mga Tsino? Ang mga analis ng militar ng China na nakapansin ng depekto ay iniuugnay ang problema sa isang biglaang pagpapalit sa huling sandali. Mula steam hanggang electromagnetic catapult, ang steam catapult ay kailangan ng 200 at 30 talampakang launch strip, pero ang electromagnetic system ay nangangailangan ng 300 at 28 talampakan, kaya nasasapawan ang landing zone. Ayon kay Yunseo Wudang, isang military analyst mula sa Timog Korea, pinili ng hukbong dagat ng China na bigyang prioridad ang electromagnetic na mga catapult upang magkaroon ng kakayahang magpalipad ng mabibigat na sasakyang panghimpapawid tulad ng mga early warning plane. Kahit na alam nilang isinusuko nila ang kakayahang magsagawa ng sabayang operasyon. Dahil gumagamit ito ng karaniwang power,
Nakararanas din ang Fujian ng parehong kakulangan, tulad ng naunang dalawang aircraft carrier ng China kumpara sa Nimitz at Ford class na nuclear-powered carrier. Ang mga nuclear-powered na carrier ay maaaring maglakbay ng mas malayo at manatili sa dagat ng mas matagal. Ibig sabihin, para makipagsabayan sa mga karibal nitong Amerikano. Sa madaling salita, ang Fujian ay kailangang madalas mag-refuel kaya mas aasa ito sa replenishment ship. Maaari rin nitong limitahan ang kakayahan at operasyon nito, lalo na kung tama ang mga eksperto tulad ni Fognole. Mas maliit ang displacement ng Fujian kaya mas kaunti ang bala at gasolina na kaya nitong imbakin para sa air wing kaysa sa Ford. Sumasang-ayon si Sam Rogavine, direktor ng International Security Program ng Australianong think tank na Lowy Institute. Itinuturo niya ang isa pang kapansin-pansing kahinaan ng Fujian at ng buong hukbong dagat ng China kumpara sa Estados Unidos. Hindi sapat ang infrastruktura ng China para mapatakbo ng matagal ang Fujian sa malalayong lugar. Ayon sa kanya sa Newsweek, kakaunti lang ang barkong pantustos na kasama ng aircraft carrier fleet at nagsusuplay ng gasolina, bala, at iba pang pangangailangan. Dagdag niya, wala ang China ng malawak na global network ng daungan at base gaya ng Amerika na nagsisilbing supply at pahingahan ng kanilang aircraft carrier at tripulante. Bukod sa mas malawak na network ng base kaysa China, mas marami ring karanasan ang United States sa pagpapatakbo ng aircraft carrier, lalo na sa aktwal na labanan. Ang Nimitz-class carriers ay sumali sa malalaking operasyon gaya ng Operation Desert Storm, kung saan ang United States ship Theodore Roosevelt ang may pinakamaraming sorties na mahigit 4,000 at 200. Naging bahagi ng United States Ship Enterprise ang mga operasyon sa Indian Ocean at Persian Gulf noong 1980-S kabilang ang flight operation. Hinamon ang death line ni Muammar Gaddafi sa Gulf of Sidra. Kamakailan, ipinadala ang United States ship Nimitz sa Western Pacific at pagkatapos ay sa Indian Ocean sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, lalo na noong 12 araw na digmaan ng Israel at Iran. Kung ikukumpara, halos walang karanasang labanan ang mga carrier ng China na mapagbasehan at malamang na may mga seryosong pagsubok pa rin kailangang lampasan ang Fujian, lalo na pagdating sa mga catapult launcher nito. Ayon kay Teniente Commander Keith Stewart, retiradong piloto ng United States Navy, may kasabihan sa Navy na lahat ng patakaran sa pagpapatakbo ng carrier ay isinulat sa dugo. Ibig sabihin, may isang tao na malubhang nasugatan o namatay habang isinasagawa ang flight OBS. Nakita ko ang mga taong napatay sa flight deck. Kaya alam kong delikado talaga ang lugar na iyon. Maganda ang magtayo ng bagong carrier, pero sa tingin ko, hindi pa alam ng mga Tsino ang lahat tungkol sa operasyon nito. Ngayon, ang pagmaster ng flight operations sa isang aircraft carrier at pagkuha ng pinakamataas na performance mula sa barko at eroplano, kailangan nito ng maraming at kadalasang nakakakabang karanasan sa iba't ibang kondisyon. Wala pang pagkakataon ang mga tripulante ng Fujian at mga piloto ng J-15 at J-35 nito na makapag-ipon nito. Hindi naman mahirap lumipad mula sa carrier kapag maliwanag at maganda ang panahon. Ang mahirap na bahagi at kung bakit kinakabahan ang mga piloto ay ang paglipad at paglapag sa isang masama, maulan at mahangin na gabi. Kapag umaalon ang deck ng 18 talampakan, konti na lang gasolina mo at natatakot ka. Sabi ni Stewart, delusional ang sinumang magsabing di sila natakot sa night ops. May ambisyosong plano na maglunsad ng 6 pang aircraft carrier bago mag-2,000 at 35 na magdadala rito halos kapantay ng United States pagdating sa dami. Hindi malamang na matagal maging pinakamataas ang paggawa ng barkong militar ng China sa Fujian. Gumagawa na ang China ng ika-4 nilang aircraft carrier na nuclear ang gamit at plano nilang gawing ganito rin ang mga susunod na carrier. Kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano, ang mga bagong nuclear-powered na carrier ay dapat na makalapit ng husto sa antas ng kanilang mga katapat sa United States, lalo na pagdating sa kanilang kakayahan sa malalayong karagatan. Pero sa ngayon, mas makabubuti para sa pangunahing carrier ng China na huwag munang makaharap ang isang 50 taong gulang na Nimitz class. Patuloy kaming magbibigay ng update habang umuusad ang sitwasyon. Kaya mag-subscribe at i-enable ang notifications para hindi mahuli. Salamat sa panonood.